Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Nais ko lamang pong sabihin sa inyo na itong si Commodore J. Tariela, okay, binanatan si Pulong Duterte kasi si Pulong Duterte nag-iinarte na naman. Oo, naging OA na naman. Kasi alam mo kung bakit? Parang ipinagtatanggol pa na ata ang China. So dahil po sa kanyang mga pronouncement, nabasahin ko sa inyo mamaya, tinabla po siya ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela tungkol po sa pangbabatikos ni Pulong Duterte, okay, sa deployment ng Typhoon missile ng Amerika dito sa Pilipinas. Anong problema niya sa Typhoon missiles na dineploy ng Amerika dito sa Pilipinas? Aber, bakit nagkakandarapa talaga siya sa kakakasalita na wala naman sa tono? Ito naman si Pulong Duterte, nag-iunuay naman eh. Kaya nga sinusumpa kayo at saka sinusuka kayo ng taong bayan kasi napaka-ignorante ninyo mag-isip. No. Ayon po kay PCG, okay, Commodore J. Tariela, nagdudulot po ng paranoia itong si Pulong Duterte na anak ni Rodrigo Duterte na nakakulong doon sa dahi tungkol po sa defense partnership na mahalaga na mahalaga sa seguridad ng ating bansa. Bakit parang nag-aalala si Pulong Duterte? At ito pa ha, mga kamunting tinig, sabi po ni Commodore J. Tariela, walang pinagkaiba ang mambabatas na ito, okay, si Pulong Duterte na ito sa ibang mga nagtatanggol sa China. So isa din pala ito si Pulong Duterte na traidor, kung ganon. At alam nyo kung alam nyo ay ito pa ha, minamaliit ng kongresista na ito ang pangaharas nito sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kaya baliwala lang kay Pulong Duterte yung mga pangaharas, yung mga pagbabangga, yung mga laser, yung mga water cannon, no, ng Chinese Coast Guard sa ating mga PCG na mga barko. At alalang-alala, o ngayon, dinala po ng Amerika dito sa atin yung Typhoon missiles. Anong problema ni Pulong? Parang si Pulong Duterte ang natatakot sa magiging kahinatnan nito. Samantalang pinapalabas niya, no, na parang pinagtatanggol niya yung China. Kaya alam mo, sa totoo lang, saan po nanggaling yung hugot na ito, no, ni Commodore J. Tariela? Ito lang the entire country knows. Sabi po ni J. Tariela, the entire country knows your family's side. Stay silent on every harassment in the West Philippine Sea. Walang pakialam ang pamilya Duterte sa kung ano ang mga nangyayari dyan po sa West Philippine Sea. Tahimik ang mga iho di langkak nila. Mga iho di kangkang nila, tahimik. Pero kung makapagsalita sila, akala mo mga bayani. Akala mo may dating. Katulad lamang po ng statement na ito ni Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, the Filipino people do not need someone who is trigger happy for another country. So ano palang gusto mo? Hindi tayo mag-prepare. Hayaan na lang natin yung kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Tsaka hindi naman po girahin ang China sa pagdala ng Typhoon missile dito sa Pilipinas ng Amerika. Ano ka ba, Pulong? Congressman ka, mangu ka. Sabi po ni Pulong Duterte, they need a leader, a Filipino daw, need a leader who will fight for them and protect their future. Gusto daw po, palabasin ni Pulong Duterte, na tayo mga Pilipino, hindi daw natin kailangan yung mga nagtitrigger at naging masaya pa for another country. Kailangan daw natin, mga kamunting tinig, na mga Pilipino ay yung isang leader na kayang ipaglaban at protektahan yung ating bansa in the near future. Hindi daw po
yung gawin tayong target. I-offer daw tayo para gawing target ng labanan ng Amerika at ng China. Yun ang gusto nila. Pero ito po ha, ang kapal pa ng mukha ni Pulong Duterte magsabi, sabi niya, gusto daw natin ng kapayapaan, gusto daw natin ng seguridad, gusto daw natin ng sovereignty, hindi daw po missile, galing po sa, syempre, Amerika yung pinatutunguhan with someone else fingerprints. Narinig kaya ito ni Representative Paulo Pulong Duterte yung mga pinagsasabi niya? Samantala nga, ang pamilya Duterte tahimik nga sa mga karahasan na mangyayari sa West Philippine Sea. They are very silent on what is going on, especially harassment in West Philippine Sea. Tapos ngayon, magsasalita siya ng peace, ng security and sovereignty, samantalang takot kayo sa China. Ngayon, mga kamunting tinig, bagay lang talaga na sabihin ito. Pulong, makinig ka. Makinig ka, Pulong, para makaintindi ka ba? Para nang sa ganun ay pumasok man din sa kukuti mo yung sentimento ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi lang na makapagsalita ka, yung mga alinganga at mga tanga at mga bobo ninyo na mga taga-suporta, yan lang yung mga nakakaintindi. Buti nga kung nakakaintindi, hindi naman. Gusto lang naming sabihin sa iyo, Pulong Duterte, tama po yung mga netizen na nagsasabi sa iyo. Hindi lang si General Browner, hindi lang si Tariela, kundi halos karamihan ng mga Pilipino na nakakaalam ng kauwian mo. Tanggapin mo na, Pulong Duterte, na ang buhay ay wither-wither lang. Wala na kayo sa pwesto. Tandaan po ninyo, ang tatay mo nakakulong na dahil sa katarantaduhan niya sa bansa. Ikaw palagi kang nag-iingay, pero wala naman sa lugar. O ngayon, baka nakalimutan mo, Pulong Duterte, 6 na taon ninyong binaboy ang Pilipinas. Hindi po salita ko yan ha. Yan po ay galing sa mga kababayan po natin. Kaya wag kang magpa-super-superhero, wag kang magpabayani-bayani. Huli na ang lahat dahil pamilya mo tahimik sa pangaharas doon sa West Philippine Sea ng ating mga Coast Guard doon, kawawa lang. Okay? Gusto lang naming ipaliwanag sa iyo, Pulong Duterte, na tanggapin mo na ang buhay ay wither-wither lang. Wala na kayo sa posisyon. Baka nakalimutan mo na 6 na taon ninyong binaboy ang Pilipinas sa ilalim po ng pamumuno ng inyong tatay. 6 na taon, inapi ang mga Pilipino. Dahil hinayaan ninyo. Naintindihan ninyo? Hinayaan ninyo ang China government, na apihin yung ating mga Coast Guard. Ito pa, Pulong Duterte, baka nakakalimutan mo, 6 na taon binabaluktot ang batas sa ating bansa, panahon ng tatay mo. Kaya huwag kang magsalita dyan ng peace, security, sovereignty. Huwag ganun, Pulong. Huwag kang magpa-ipokrito. Tandaan mo, 6 na taon pinalawak ang mga illegal na gawain. At 6 na taon din pinalago ang makatiwalian sa gobyerno. Tatay mo nagsalita about corruption, about tinatawag na mga ghost projects, pero walang nagawa. Nagtatag kayo ng PACC, wala kayong napakulong. Puro lang kayo imbestiga. Wala kayong napangalan ng mga malalaki. Wala kayong napatanggal ng mga korap sa gobyerno. Kaya wag kang mag-alasanto dyan. Wag kang magmamalinis. Panahon ng tatay mo, pinalawak ang mga illegal na gawain. Nagbaha ang droga sapagkat kilalanin niyo ang drug lord, wala man lang nahuli. Okay? Pinapasok pa sa Pilipinas ang pogo na naging prugad ng kriminalidad at mga human trafficking activities. Panahon ng tatay mo, lumago ang katiwalian sa gobyerno. Kaya hanggang ngayon, iniimbestigahan pa yung mga kaalyado ninyo. At gusto ko, malaman mo, Pulong Duterte, panahon na ito ngayon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na binabastos ninyo dahil hindi nyo kayang ipatanggal. Ang Pangulong Bongbong Marcos itinutuwid, Pulong Duterte, ang binaluktot ninyo. At nililinis ng Pangulong Bongbong Marcos ang kalat ng tatay mo. Kaya huwag kang magmalinis.
walang nagawang tatay mo. Wala ka ring nagawa. You are very silent of what is happening in West Philippine Sea. Tapos ngayon magsasalita ka dahil lamang po nagdala ng Typhoon missiles ang Amerika dito sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo iniisip ang ating kaligtasan. Hindi pa makipaggera ang Pilipinas sa China. Wala po yan sa mentalidad ng ating mahal na Pangulo. Pero bakit takot na takot ka? Nervyoso ka ata. Ha? Kaya ikaw, Pulong Duterte, maghunos dili ka, huwag kang magmalinis. Katulad ka din ng tatay mo, papunas-punas ng flag sa mukha. Yun pala, babuyin ang mga Pilipino. 6 na taon ninyong binaboy ang Pilipinas. 6 na taon inapi ang mga Pilipino. 6 na taon binabaluktot ang batas. 6 na taon pinapalawak ang mga iligal na mga gawain. 6 na taon pinalago ang mga katiwalian sa gobyerno. Kaya tumigil ka sa kakadrama mo. Ha? Dahil hindi po uubra yan sa sambayan ng Pilipino na alam na po ang inyong mga diskarte. Kaya kung ako sa iyo, sa pag-iingay mo, sumuporta ka na lang sa gobyerno. Hindi na mag-alahiro ka. Wala ka namang nagawa sa pang-api ng China sa kawawang Pilipino na kalahi mo. Abno.